Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Cooper Flag, Chris Paul sa Dallas, contender ang Mavericks, Warriors kunwaring hindi ite-trade si Kuminga pero nakipag-ugnayan para makuha si Porzingis at huling desisyon ng Warriors sa draft parang ito na ang pipiliin. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang Dallas Mavericks ay naghahanap ng pansamantalang solusyon sa point guard position habang nagpapagaling si superstar Kyrie Irving mula sa ACL tear na kanyang natamo noong Marso. Ayon sa pinakabagong ulat, may isang partikular na 20 taong NBA veteran na nasa isip ng Dallas upang punan ng posisyong ito. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, si Chris Paul na 40 taong gulang na, ang pangunahing target ng Mavericks sa free agency. Si Paul ay nagtala ng career low na 8.8 points per game this 2024-25, ang kanyang nag-iisang season sa San Antonio Spurs, bagamat tumaas ang kanyang assist average mula 6.8 last 2023-24 to 7.4 assists this 2024-2025 season. Ilan pa sa mga pangalan na inaasahang tututukan ng Mavericks ngayong off-season ay sina Dennis Schroeder, Malcolm Brogdon at D'Angelo Russell. Inaasahang bubuksan ng Mavs ang $5.7 million taxpayer mid-level exception sa pamamagitan ng pagpirma kay Irving sa kontratang ito. Ayon kay Charania, ang mga potensyal na target para sa salary slot na iyon ay kinabibilangan nina Dennis Schroeder, D'Angelo Russell, Chris Paul at Malcolm Brogdon ayon sa mga source. Ipinahiwatig din sa artikulo ni Charania na posibleng makabalik si Irving sa January 2026 na nangangahulugang si Paul ay makakakumpleto ng tungkulin bilang starting point guard sa unang kalahati ng season at pagkatapos ay lilipat sa papel bilang key reserve o posibleng sixth man sa ikalawang kalahati ng season at sa inaasahang playoff push. Magdadagdag si Paul ng isa pang first ballot Hall of Fame presence sa locker room na halos tiyak ng madaragdagan ng isang potensyal na generational talent sa katauhan ng inaasahang number 1 overall pick na si Cooper Flag na sasamahan nina Irving, Anthony Davis at Klay Thompson. Anong masasabi nyo sa Dallas next season mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nag-i-eksperimento ng isang matapang na galaw ngayong off-season habang hinahangad nilang palakasin ang kanilang koponan sa paligid nina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Matapos ang kanilang pagkatalo sa second round ng playoffs, malinaw na ipinahayag ng koponan na nakatuon sila sa pagbibigay ng mga piraso sa paligid ng kanilang veteranong core na may kakayahang maghatid ng isa pang kampeonato. Isa sa mga potensyal na idagdag ay si Kristaps Porzingis. Ang forward ng Boston Celtics ay iniulat na kinaiinteresan ng ilang koponan, kabilang ang Golden State, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans at Toronto Raptors. Iniulat ni Brett Siegel ng Clutch Points na ang Boston ay nakikinig sa mga offer para kay Porzingis na papasok na sa huling taon ng kanyang kontrata. Ang sumunod na hakbang sa Boston ay ang pag-trade kay Kristaps Porzingis ayon balita kay Siegel. Habang papasok siya sa huling taon ng kanyang kontrata, si Porzingis ay nakatanggap ng interes mula sa ilang team sa parehong conference. Ang Pelicans, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks at Toronto Raptors ay ilan sa 10 hanggang 12 na mga teams na nakipag-ugnayan kamakailan sa Celtics. Ang pangyayaring ito ay hindi na ikinagulat ng marami. Bagaman si Porzingis ay may mahalagang ginampanan sa kamakailang pagtakbo ng Boston tungo sa kampyonato, ang sukat ng kanyang sahod at kasaysayan ng mga injury ay ginagawa siyang lohikal na kandidato para sa trade. Huling piraso para sa championship push ng Golden State. Kaagad na mapupunan ni Porzingis ang isang mahalagang kakulangan ng Warriors na ilang season nang walang maaasahang presensya sa center. Ang kanyang kakayahang magdepensa sa ilalim at magbigay ng spacing sa opensa bilang shooter ay ginagawa siyang isang malakas na theoretical na kapareha ni Green. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ang pinansyal na obligasyon at ang kasaysayan niya ng mga injury. Si Porzingis ay nakatakdang kumita ng humigit kumulang $30 million next season. Ang halagang ito ay magiging hamon para sa Golden State na pasanin ng hindi gumagawa ng malalaking pagbabago sa kasalukuyang payroll nito. Ang Golden State ay matagal nang malaki ang inilaan para sa kanilang mga kasalukuyang bituin at limitado ang kanilang cap flexibility. Upang maisakatuparan ang isang trade para kay Porzingis, malamang na kailangan ng Warriors na isali ang maraming manlalaro kagaya ni Kuminga o posibleng isang ikatlong team.
Sa kabila ng pagiging komplikado nito, tila determinado ang prangkisa na magpatupad ng agresibong mga pagpapalakas. Ang kanilang kamakailang trade para kay Butler ay malinaw na nagpapakita ng intensyon nilang makipagkumpetensya kaagad. Ang pagdagdag kay Porzingis ay maaaring magbigay sa kanila ng isa sa pinaka-dynamic na frontcourt sa liga. Ang kagustuhan ng Boston na pag-aralan ang mga trade para kay Porzingis ay nagmumula sa mga pangmatagalang implikasyon ng kanyang kontrata at sa pinansyal na pananaw ng koponan. At sa pinansyal na pananaw ng koponan, kahit na matapos ang kanilang pagkapanalo sa titulo, maaaring mas piliin ng Celtics na baguhin ang kanilang roster habang sinasamantala ang kasalukuyang trade value ni Porzingis. Mananatiling palaisipan kung makakamit ng Golden State ang hinihinging kapalit ng Boston, pero ang kanilang interes ay nagpapakita na hindi sila nagpapahinga ngayong summer. Sa dami ng mga kuponang nagmamasid at sa umiinit na trade season, ang hinaharap ni Porzingis ay patungo na sa Atlanta Hawks ngayon. Sa ngayon, ang Warriors ay pinoposisyon ang kanilang sarili para sa isa na namang malalim na playoff run at maaaring tinitingnan pa rin nila itong si Porzingis bilang nawawalang piraso upang maisakatuparan ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, magaganap ang NBA draft sa loob ng susunod na isang araw kung saan ang first round ay gaganapin sa araw ng Huwebes at ang second round naman sa Biyernes. Tanging ang 41st overall pick lamang ang hawak ng Golden State Warriors pagpasok ng draft, kaya maaaring kailanganin nilang maging malikhain upang makahanap ng isang manlalaro na makakaapekto sa kanilang team. Nagsagawa na sila ng workout sa ilang mga kawili-wiling prospect nitong mga nakaraang linggo, gaya ni Sean James ng Duke, pero kamakailan ay nagdala sila ng isang international phenom para sa isang pagbisita. Iniulat ni Sam Gordon ng San Francisco Chronicle na kamakailan ay nag-workout ang Warriors kay Hansen Yang, isang 7'2" center na 2 beses nang naging all-star sa Chinese Basketball Association. Habang naglalaro para sa Qingdao Eagles ngayong season, nagtala siya ng 16.6 points per game, 10.5 rebounds per game at 2.6 blocks per game. Sa loob ng 45 laro, sinubukan din niyang mag-shoot sa long range kada laro at tumama ito sa 33.3% rate. Kahanga-hanga rin ang kanyang kakayahan sa pagpas, ngunit ang mabagal niyang paa ay maaaring gawing hindi siya akma sa modernong NBA. Halos eksklusibo siyang kailangang maglaro sa drop coverage at kahit doon, posible pa ring malusutan siya ng mga NBA player. Gayunpaman, namukod tangi siya sa NBA Combine kung saan nagtapos siya sa isang scrimmage na may 11 points, 6 assists, 6 rebound at 1 block. Ang mga assist number na iyon ang lalo pang pumukaw ng interes ng mga teams. Si Yang ay ikinukumpara kina Nikola Vucevic, Dwayne Dedmon at sa isang mas malaking bersyon ni Domantas Sabonis, bagamat mataas ang pagkukumpara sa dalawang all-star gaya ni Vucevic at Sabonis para sa isang projected second round pick. Makatuwiran ang paghahalin tulad kay Dedmon at kung makakakuha ang isang koponan ng Dedmon type na manlalaro sa second round, iyon ay maituturing na magandang halaga. Anong masasabi nyo sa prospect na ito ng Warriors mga kaibigan?